without much more ado po, I would like to call in po ang ating pong ama ng PCFIN, si Pastor Oscar, for the introduction po of our Honorable Speaker. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Can we give a round of applause to our leading God? Hallelujah. Isang malaking karangalan po na para sa akin na ako pong ang ninatasan para ipakilala po ang ating honorable guest speaker. Alam nyo mga kapatid, siya po ay taga Mandaluyong. Sa labas. Sabihin nyo. Sa labas. Okay. Siya po ay taga Mandaluyong. At ngayong araw po, kasama po niya ang kanyang buting may bahay. Ang ating si Pastora Emily. No? Amen. Okay. Siya ay ipinanganak. Makinig kayo Siya ay ipinanganak noong June 13. Bahala na kayo kung anong year. June 13. Ano pizza ngayon? June 13. Okay, June 13. Ibig sabihin, birthday! Birthday niya! Okay, magpatuloy. Pakilala sa kanya, aawitan muna natin. Amen. Happy birthday! Amen? Sige, tayo po ay tumayo na ating awitan ng ating buting pastor ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Tayo ay birthday na to. At ipagpatuloy ko po ang pagpakilala sa kanya para alam niyo, mga kapatid, alam niyo, Happy birthday po. noong nakapagbuo kami ng tema na kung saan go forth and multiply. It's about Great Commission and it's about evangelism. Sabi ko, sino kaya? Nag-iisip talaga akong, sino kayang, kasi halos na sa almost 22 years na, 21 years na mga pastor sa mga ibang mga churches ay na-invite na po namin na magsalita dito. Sino kaya yung karapat-dapat na pastor na pwede namin i-invite para maghayag ng salita ng Panginoon na ayon sa aming tema na go forth and multiply. Then I prayed to the Lord at alam nyo, pinaalala ni Lord sa akin, mayroon kang teacher. Mayroon kang teacher na pwede mo siya i-invite para magsalita ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, tinawagan, kasi nag-meeting kami sa CIJ, mga pastor. So hiningi ko po ang number niya doon sa representative ng GILGM. At praise God, binigay naman sa akin din. Nung tinawagan ko po siya at kinausap ko, wala, kasi yung iba, sige, kailan ba yan, pastor? No? Sige, tingnan ko, sige, tawag ka ulit, pastor. Wala, diretso, uupo. Sige, pastor, okay, ako nang salita. Praise God, no? Hindi siya kasi birthday niya, I do believe, mayroon siyang birthday party din doon sa kanilang church, no? Amen. So, praise God, no? At naisip, alam niyo mga kapatid, ako ay naniniwala na ang ating buting pastor na ito ay mayroong sapat na kakayanan upang ihatid ang salita ng Panginoon na angkop sa ating tema. Bakit ko nasabi ito? Mga kapatid, noong 1999, ako po ay nag-aral ng evangelism explosion doon sa
LGM Outreach number team. At doon sa pag-aaral ko na yon, isa po siya sa napakagaling guro namin. Amen. Sa Evangelism Explosion. And then, ang nangyari, siya ay inatasan na magiging trainer ko or mentor ko. Oh. Sa aming pag-aaral, ang haba-haba po ang memorization. No? So, ang hindi ko makalimutan, nung ako ay nasa final na kami na i-recite po namin ang aming balangkas, no? Memorize ko yung balangkas, no? From panimula hanggang doon sa pananampalataya. Ang nangyari, hindi ko napaghandaan kung paano acceptance prayer. Palpak ako doon, pero napakahaba pag-idya po ng aking trainer. Kasi hindi ako marunong, hindi ko na pag-aralan yon. So praise God mga kapatid, alam nyo, ang ating tagapagsalita po, by the way, background ng GILGM. Ang GILGM, sometimes they call it JEDSA, no? JEDSA. So, ang GILGM ay isang membro ng CIJ or Church in Jeddah at isa sa pinakamabilis na lumalagong iglesia dito sa Jeddah lang yon, ha? Dito sa Jeddah lang yon, umabot na po sila ng 32 outreach. Amen. Amen. Ang Glorimi at saka GILGM, sila yung top 2 na napakaraming outreach. Okay? So, at ang epektibong discipleship program na inadapt or ginagamit ng kanilang simbahan ang dahilan ng kanilang mabilis na pagdami. Ito ay tinatawag na Evangelism Explosion. Okay? Ang tagumpay na ito ng GILGM, ito ay dahil din sa effort ng ating butihing pastor. Amen. Bakit? Siya po ang namumuno ng Evangelism Explosion of GILGM for 21 years now. Siya yung head, no? Siya namumuno. So, I do believe, mga kapatid, hindi ko na patagalin, ha? Kasi baka abutin ako ng 5 minutes. I do believe that through the anointing of the Holy Spirit upon him, our speaker will enable us to hear clearly the voice of God that will enlighten, okay, motivate, and encourage us to go and preach the gospel to the lost. And to help us realize or reach our aim or goal that our church will become a church that multiply. So mga kapatid, ihanda po natin ating puso. Huwag tayo magpikit, ha? Makinig tayo, baka mamaya may matutulog. No? Pakinggan po natin ng mabuti ang bawat kataga na sasabihin ng ating pastor. So tayo po ay tumayo, mga kapatid, at salubungin natin. No? Let us all stand to welcome the mighty man of God, no other than Pastor Antonio Dong Escueta. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Praise God. At bigyan po natin ng best clap offering ang ating Panginoon.
Sapagkat siya lamang po ang narapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng kaluwalhatian. Amen. Talaga po nakakataba ng puso, no? At yung inyo pong pagtanggap at yung pagbati sa akin. Actually, nung tumawag po si Pastor Oscar, kababakasyon lang ng aking pong mag-ina. Habang nagsasalita po siya, nag-iisip ako. Kasi nga po, June 13, anniversary po ng aming men's ministry. Celebration po ng aming Father's Day church. At apat po kami nag-birthday na magkakasunod, 10, 11, 12, 13, no? At isi-celebrate po namin itong araw na ito. Pero habang nagsasalita po siya, hindi ko po matanggihan dahil nararamdaman ko po ang pangungusap ng banal na Espiritu. Amen. At sa tagal po namin hindi nakita ni Pastor Oscar, hindi ko siya makakalimutan nung una ko siya na-meet. Sabi ko, na-invite tayo ng hapon dito. At natatandaan ko po ng mga panahon na yun ay napaka-tiyaga po ni Pastor Oscar sa pag-aaral po niya ng EE. Totoo po yun, 21 years po ako ng head ng evangelism ministry ng JEDSA. Only last year, nung tinurn over ko na po yung position dahil talagang hindi na po maitago, no? Nauubos na rin ang buhok. At hanggang ngayon, nagtuturo pa rin po ako sa evangelism ministry. At hinahandle ko po yung level 2, yung multiplication for mentoring. Dahil napakahalaga po mga kapatid ng ang bawat isa sa atin ay meron nagme-mentor. No? Meron po nagme-mentor. Napakaganda po ng team. No? Favorite po yan namin at lagi po namin team yan every graduation ng EE. Pero meron pong masasabi ko pong hindi buhay, no, sa puso ng iglesia, lalo po mga leaders, no. Ito pong katagang ito. Mga kapatid, kung maunawaan lamang po natin, ito pong verse na ito, we will become a builder, not a destroyer. Ang isang builder, mga kapatid, skilled po yan. Kung magpapatayo ka ng bahay ng building, hindi po mawawala dyan ng mga skill. Kailangan po ng skill. Amen. Ang destroyer, alam natin yan, walang pakialam, mabigat. Nagkikriticize o ano pa man para hindi makamove ang iglesia sa kanya pong mithiin. Ito pong mensahe na dadalhin po ng Panginoon, napakaganda po nito. Halos 2 puntos lang po ito, mga minamahal na kapatid. Kaya hinihiling ko po na ang ating mga puso ay ihanda po natin. Wala po akong sagasaan ng mga tradisyon sa church, mga kultura, kundi magpo-focus po tayo sa fruitfulness and multiplication. At naniniwala po ako, ito na po yung panahon na maunawaan po natin, especially the leaders of the church, kung ano po ang talagang plano ng Diyos, ang kanyang pong nais para po sa iglesia. Nakahanda na po ba tayo? Amen. Kung tayo po yung nakahanda na, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! At tayo pong lahat ay manalangin muna. At atin pong ikumig sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mensahe po niya.
We acknowledge your very presence, dear Holy Spirit. We are nothing apart from you. Sa pagkakataon po ito, ihanda mo po ang aming mga puso. Lahat po kami na narito, Panginoon. And let your words minister unto us. Nais po namin makita ng maliwanag pa sa sikat ng araw yung pong priority mo, Panginoon, sa iyong kaharian. At bilang ginaril mo rito, Lord, nakahanda po kami, Panginoon, na tanggapin ang mga katotohanan sa iyong salita. Father, I thank you sa buhay ng iyong mga anak. I thank you, dear Holy Spirit, sapagkat ngayon pa lamang, iginawad mo na ang tagumpay. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Yeah. So excited po ba tayo? Amen. At nga pala, di pa ako nag-greet. On behalf of JEDSA 14, ako po ay overseer po sa JEDSA 14. Tulad po na nabanggit ni Pastor Oscar, meron pong 32 outreaches dito lamang po sa Jeddah. Okay? Dito sa Jeddah ay 28 outreaches na po. So meron po kami dalawa sa Tuwal, meron sa Yanbo, at itong bago po namin ay sa Madina. No? So, bakit po nangyari po yan? Of course, sa biyaya po ng Panginoon, talagang namulat po kami sa evangelism kahit nung ako po ay baby Christian pa. No? Mag-testimony muna ako sandali. Ano? So, ako po ay sumama sa music team, pero ang aking boses ay palyado. No? Sumama ako sa choir dahil wala, di ko pa alam ang aking posisyon. So kumakanta ako lip sync, lalo na pag matataas. Inassign ako ng aming pastor, Brad, ikaw mag-special number sa Friday. Nag-practice po ako. Yung kasama ko po sa bahay, also a new believer, sabi niya sa akin, Brad, ang tigas ng boses mo. Sabi niya. Sabay tawa, na-discourage po ako, hindi na ako sumama. May sasakyan po ako dahil service technician ng aming trabaho, kasama nga yung representative namin sa CIJ. No? At ako po ay tagahatid sundo. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po napapansin, no, na sa aking paghahatid sundo, ay nakakapagdala pa wala ako ng kaluluwa sa iglesia. Isa, dalawa. And then, in-encourage po ako ng aming associate pastor na that time siya po ay teacher ng EE. Kumuha po ako. No? Nagiging driver din po ako ng mga trainers at mga trainees. At nagkakaroon po ako talaga ng inspiration, no, sa pag-share ng gospel. No? Kaya kapag ako po ay naghahatid at sundo at merong nakikisakay, talagang binabahaginan ko po ng Ebanghelyo. Hanggang so ako ay natuto, wala akong ginagawa kundi in 1 week meron kaming regular na schedule sa paghayo. At ang target po namin mga bilya, accommodation. Nakakapag-establish kami ng mga cell group. Nagugulat ang aming pong overseer dahil weekly may dala kami 4, no, 3 na mga bago hanggang sa napuno. At minsan po ay pumayo po kami dyan sa Mahadya. No? Nakita po namin yung isang dilaw na bus at pupunta po yung mga empleyado sa balat. Sabi nung kasama ko, akitin natin yung bus. Hindi pa po maalis dahil naghihintay pa ng mga pasahero. At mismo yung driver pala ang aming pong nakausap. Mga kapatid, alam niyo po ba? Tinouch ng Holy Spirit yung driver. Hindi mo dinala sa balag. Doon sa church dinala. Amen.
puno ang church, kalahati nito, puno. Siguro may 16 o 18 na pasahero. Nagpo-promote ng mga workers ang aming simbahan. Hindi po ako nasasama kasi hindi po ako nagagamit palagi sa pulpito, mahihain po ako. Pero nakikita pala ng Lord ng heart ko na magdala ng kaluluwa. Then, nag-usap-usap ang mga leader ng church. Si Brother Dong. May gift ito sa evangelism, ilagay natin. So, inilagay po agad ako sa head ng evangelism ministry. No? Mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, ang aking desire ay multiplication. Wala pong iba. Katulad po rito, tignan po muna natin ang Genesis 28:3, no? Nakita po natin ang blessing na ito. God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you that you may become a company of people. So, binasa ko po siya. Ito po ay blessing ni Isaac kay Jacob, no? At kung ating titignan pangalawang blessing na ito sa earlier chapter, sa chapter 27, binless din po niya si Jacob dyan. No? Ayan yung part na nagalit si Esau dahil naisahan siya. No? At sa blessing na yun, tinignan ko, bakit dalawang blessing ito? Yung unang blessing, more on materials. No? Na blessing. And even yung position niya. Okay. Pero dito mga kapatid, I would say that this is the full blessing of the covenant of God and Abraham. Si Abraham, pinangakuan, will be the father of all nations, great nation. Alam po yan ni Isaac. At i-release po niya yung father's blessing kay Jacob. Meron po ako nakita ngayon. Napakahalaga ng father's blessing. Happy Father's Day po sa mga lahat ng mga tatay. Amen. Alam niyo po ba na tayong mga ama, no, may authority sa tahanan, napakahalaga po na bine-bless natin ang ating mga anak. Mga kapatid, iba ang blessing ng tatay. Iba po. Minsan nakapakinig ako ng tape, no? 1994 pa. Si Shambach sa Las Vegas, prayer convention yun. Ang sabi niya, 90% ng mga milyonaryo sa US ay mga Israelitas, mga Jew. Why? Because they are applying the Father's blessing. Kahit makulit na anak, kahit pasaway yan, huwag ninyong sasabihan, ang tanga-tanga mo, ang bobo mo, ang tamad mo, because there is power sa ating mga tanga. Amen? Amen. Mga kapatid, mag-ingat tayo, always release ang blessing. Yung aming puso, kasama po namin yan dito. No, dahil made in Saudi Arabia talaga yan, no? Pag dumadaan po ako sa pinto, nagre-release ako ng blessing, lagi ko yung pinagpe-pray. Alam niyo, kahit nakikita ko sa kanya minsan na wala siyang masyadong desire sa paglilingkod dahil mahilig sa basketball. Na nagkakatagpo sila ni Pastor Oscar sa Paisan. No? Mahilig sa basketball. May basketball talaga. Nagtatagupuan kami. Eh ngayon hindi po siya sumama dahil siya po ang drummer namin sa church. Ganun pa man mga kapatid. No? Release the blessing. Release the blessing. Bakit? Tulad po ni Isaac kay Jacob. Ito ang napakagandang blessing na inirelease niya. Yung second blessing niya. At ang pumukaw po sa akin dito mga kapatid, that you may become a company of people.
Sa ibang translation, multitude of people. Congregation of people. Sabi ko, bakit? Yung purpose ng kanyang blessing is fruitfulness and multiplication. Hello? Amen, amen, amen. At ito pong word na ito na company of people, multitude of people, congregation of people, may kinalaman ito doon sa mga congregation na true worshiper. Kaya kung babasahin niyo yung verse 1, pumunta ka sa Padan Aram, sabi niya, huwag ka mag-aasawa ng Canaanites. Hindi na lang sinabi niya, huwag kang gumaya sa kuya Esau mo. Nag-asawa ng Hittite, sa'yo namumulubi. Kumbaga, struggle. Pumunta ka sa tsuhin mo. No? At very specific, pumunta ka kay Laban. May dalawang anak na babae yun. No? At diyan ka kumuha ng asawa. Mga kapatid, ayaw po ng Panginoon. No? Na ma-assimilate ang magiging congregation na yan o mag-conform sa mga local population ng araw, noong panahon na yan. Kaya mapapansin po natin sa Deuteronomy chapter 7, talagang forbidden ang Israelites to marry non-Israelites. Nakuha po natin. Amen. Mga kapatid, may kinalaman ito sa spiritual. No? We need to be fruitful and multiply also. Kaya itong din natin, tsaka ito, talagang tugmang-tugma po sila. Dahil ito po talaga ang kailangan para po mag-multiply ang church. Okay. Paano po ang ating gagawin, mga kapatid? Mayroon akong nakitang dalawang kasagutan dyan sa Matthew 28 verse 19. At ang dalawang katanungan na ito ay dapat malaman ng leaders at ng church ang kasagutan upang mas effectively fulfill fruitfulness and multiplication as their kingdom assignment. Nakahanda po ba tayo? Amen. Mga kapatid, nais po ng Lord na ma-focus natin talaga doon sa verse na yon, dahil walang ibang iniwan ng Panginoon bago siya umalis, kundi ang Great Commission. Amen. Go, therefore, and make disciples of all nations. Amen? Okay. What is the vision of Christ? Ito po yung unang tanong. What is the vision of Jesus Christ? Nakita po natin yan, very clear ang instruction and command. Go. No? Go therefore and make disciples. Sa Mark 16, verse 15, then he said to them, go into all the world and preach the gospel to the whole creation. Mga minamahal na kapatid, napakalinaw that we, the church, must go. As we going, we evangelize, we convert. Ay, pastor, hindi ako graduate ng evangelism. Hindi ako graduate ng GBS. Hindi ako nag-aral. Mga kakapatid, kahit nga yung mga nag-aral, hindi nga nagbugo eh. Hindi humahayo. Alam niyo po ba mga kapatid na itong bahaging ito ng go, hindi nakadepende sa programa ng church. Hindi nakadepende sa activities ng church. Mga kapatid, lifestyle dapat ng isang mananampalataya itong word na ito. Nasa music ka, nasa admin ka, nasa transport ka, lahat po tayo commanded ng ating Panginoon na maggo. Amen.
Amen. At mismo ang banal na espiritu ang mag-o-open ng mga opportunity para ma-share natin si Jesus. Hello? Amen. Bakit po? Kasi bawat isa po sa atin, sentro ng pakikipag-ugnayan. Sentro ng mga relationship. Kapag ang bata, ang sanggol pinanganak, sentro na siya ng pakikipag-ugnayan. Andiyan si nanay, si tatay, sila ate, sila kuya. Pag nagpunta yan sa school, elementary, sentro na yan. Habang lumalaki ang tumatanda yan, sentro ng pakikipag-ugnayan. Tandaan po natin, sentro po tayo ng pakikipag-ugnayan. Meron tayo mga sasakyan, nagpapagawa tayo. Ako doon sa Petromin kasi maraming Pilipino. Petromin ka? Taga-Petromin, mga karamihan. Oo, hindi. Dalawang Petromin yung pinupuntahan ko, Brad. No? Kaso ang problema, palipat-lipat. 3 buwan dito, lilipat na, hanapin ko. Hindi ko alam kung saan. Ha? Yung mga mahilig magpagupit, may mga barbero. Sa trabaho, no? Sa mga ka-team, sa basketball, mga kapatid, imagine po natin. Sentro tayo. Kaya imposible na ang bawat isa sa atin ay hindi makapag-share ng gospel. Alam niyo po mga kapatid, kapag ito ang naging lifestyle natin, kahit hindi natin yan ma-invite, pero nakapagtanim tayo about the goodness and faithfulness ni Christ. Malaking bagay po. Ang problema sa church, after 1 year, pag nagkaroon na naman ng EE level 1 na pag-aaral, ang sisipag. Pagkatapos, wala. Kaya nga pag nagsasalita ako sa EE, asa na yung mga graduates ng EE? Iilan na lang. Ilan na lang po. Ay, pastor, nasa music ako. Ay, pastor, nasa bumalik sa... Walang problema po dyan. No? Ang mahalaga, maging lifestyle natin ang pag-share ng gospel. Number 1 po yan, mga kapatid. Dito po sa question na ito, no? Ano po ang isi-share natin? Napakalinaw po. Sabi niya, go into all the world and preach. Sa ibang translation, proclaim the gospel to the whole creation. Kaya wala po tayong nadadala. Ito po ang isa kong nakikita. Ang pinaprank activities. No? Totoo po yan. Merong birthday doon. Walang problema yan, gamitin natin. Pero maingat dapat tayo. No? Basketball, iba-iba po, ginagamit po natin yan. Totoo po yan, pwede natin gamitin yan. Pero pag nandiyan na, ano po ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa ng church? Kailangan ng ating i-proclaim sa Kanya ang gospel. Ano po ba ang gospel? Listen carefully. Nasa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Sabi niya, I delivered to you first of all that which I also received. Sabi po ni Paul, no, that Christ died for our sins according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the 3rd day according to the Scriptures. Ano po ang gospel? This is the good news, the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Wala pong halo yan. No? Bakit? Preaching the gospel is centered on repentance and remissions of sin. Amen. Kailangan matouch ang kanilang mga puso at maunawaan nila na sila ay makasalanan. Kasi pag sinasabi natin kasalanan, akala pagpatay, pagnakaw, no, pangangalunya, hindi po. Mag-isip tayo ng hindi maganda sa kapwa, sabi ng Bible, kasalanan.
hindi natin gawin ang tama, kasalanan. Amen? At lahat po tayo fall short of God's glory. Romans 6:23 and Romans 3:10, no one is righteous, not even one. Amen. Kaya dapat ito yung maunawaan ng mga tao na kailangan nila ang tagapagligtas. And take note, hindi religion ang ating ipepresent sa kanila. Hindi si pastor, hindi ang activities of church. Mga kapatid, ang gospel ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tignan ninyo po mga kapatid, may mga i-consider tayo. No? Bakit kailangan gospel ng ating Panginoon ang ating ituturo? Bakit? Whose minds the God of this age, yung mga unbeliever, yung mga hindi nananampalataya, hindi naniniwala kay Christ, has blinded who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Mga kapatid, binulag, binail, no? Parang belo ng Diyos. Take note yung God of this age, God of this world, small letter G, referring to Satan. Hello? Kapag magsusulat kayo, magpo-post kayo sa Facebook, God bless you, huwag kayong gagamit ng small letter G. Kailangan capitalize yan. Referring to God. Amen. Kaya yung mga kapatid, pag may nakikita ko, Brad, huwag mong gamitin yan. Even the Spirit, capital letter S referring to the Holy Spirit. Small letter S referring to the Holy Spirit. Amen. 1 Thessalonians 5:30, di ba? We are created, spirit, soul, and body. Nakukuha po natin? Amen. So, kaya pala maraming matitigas ang puso. No? Pag narinig pa lamang ang praise the Lord, naaasiwa na, mag-share ka lang ng salita ng Diyos, naaasiwa na, kasi mga kapatid, blinded sila. Saan sila binulag? Sa religion ba? Sa mga church ba? Hindi po. Tignan yung maigi. Binulag sila upang hindi nila makita ang kanindigan ng mabuting balita kay Kristo. Mga kapatid, isa lamang ang ginawa ni Satanas para hindi nila makita ang liwanag ng gospel, which is the glory of Jesus Christ. Kaya nga po si Satanas, mahusay din siya eh. Ginawa niyang masterpiece, napakaraming religion sa mundo. When we talk about religion, talagang parang mapapalapit tayo sa Lord. Hindi. Gospel po, kaya si Satanas binulag niya ang tunay na liwanag, ang kaniningan ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Gospel ni Christ ang makakapagbigay ng kaliwanagan. And take note, it is the work of the Holy Spirit. Mga minamahal na kapatid, the Holy Spirit, siya po ang magkukundig sa sinner. Siya po ang magpapaunawa. Kahit napakahusay natin mag-preach, kahit galing natin magbalangkas, memorize natin ang gusto, ang balangkas ng II. Tapos tayo sa Bible School, kapag hindi natin in-acknowledge ang Holy Spirit, notified na. Amen. Mga kapatid, it is the power and the anointing of the Holy Spirit. Siya ang mag-break ng yoke ng bondage. Siya ang magkukumbig sa sinner. Amen. Kaya hindi po natin magawa yung hope. Bakit? Mga kapatid, kulang tayo sa submission and acknowledgement ng Holy Spirit. Alam niyo po, minsan may naobserbahan pa ako sa II.
Pastor Oscar, nagpapagalingan ng balangkas. Pag sumablay ka sa balangkas, yung isa, tatawanan ka. Totoo yan. Ay, hindi siya word for word. Kailangan word for word. Nagtatalo ang mga teacher. Kailangan isa word for word, isa hindi. Ang ginawa ko, okay, kung sanay ka sa word for word, mag-word for word ka. Kung hindi ka sanay, kunin mo yung thoughts ng balangkas. Lahat ng illustration diyan, kailangan clear yan. Para pag pinakinggan namin mga teachers, kahit hindi siya word for word, pero malinaw, mahalaga po yan. Amen. Bakit? Sino magpapatanggap dyan? Sino hihipo dyan? Sino magkukumbig dyan? Yung panggaling natin sa pananalita, yung fluency natin, hindi po. Ang banal na Espiritu. Amen. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, bago mo pa man invite yung taong yun, bago po man puntahan yan, hello, nandoon na siya. Amen. Bago pa ilagay sa puso mo na itong tao to gusto ko invite, mga kapatid, nandoon na siya. Kaya once you step your feet forward para mag-share ng gospel, tapos saraduhan ka, iwanan ka, mga kapatid, huwag kang ma-disappoint. Why? May victory na roon. Yung pag-ambak mo pa lang para humayo, hindi ka na napigilan ni Satanas. Victory na po yun. Amen. Amen. Yung iba na discourage, huwag, kailangan po natin ng pagtsatsaga. Dahil kailangan ng instrument ng ating Panginoon na may mag-share ng gospel. Kahit na anong sipag mo sa gawain, halimbawa magkasama kami ni Pastor sa kwarto. Uy, talaga may hawak siya ng Bible. Uy, every Friday nasa gawain siya. Talagang pananalita, maganda mga kapatid. Kung walang pag-share ng gospel, hindi niya mauunawaan na siya ay makasalanan. At kailangan niya ng tagapagligtas. Amen? Amen. Kaya sabi po ni Pablo sa Romans 1:16, "For I am not ashamed." Hindi ko kinakahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Bakit? For it is the power of God. Saan? To salvation for anyone who believes. For the Jew first and also for the Greek. Kaya sinama yan kasi yan po yung proseso nun eh. Simula sila noon, tapos palabas ng buong mundo. Nakikita niyo po, gospel, ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas. Ikaw tayo, ang ating sambahayan. Hindi religion. Amen. Hindi church, hindi pastor. Amen. Gospel, ito raw ang kapangyarihan, ang power ng God para maligtas ka, maligtas ko. Ang problema po, iba ang ini-introduce ng ibang members sa church. Minsan may mga business. Totoo yan. No? Networking. Open-minded ka ba? Networking pala. Pinapupunta sa church, parang doon i-orient ako. Talaga naman. Basta parang nasama natin. Wala. Iba ang na-introduce. 3 buwan na, 4 na buwan na, wala. Bilyar. Pag outing, kung ano doon. Ang pagdating sa transport, ang dami. Grabe. May outing, meron punta ng gano'n, ang dami. Tumawag ka ng prayer meeting. Wala pang 10. Amen! 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 Bible study cell group. Ay, pagod ako eh. Matutulog ako, maglalaba ako. Totoo po yan. No? Mga kapatid, makukuha po natin sa second part kung paano po natin ma-minimize siya. No? Pero tandaan po natin, mga kapatid, ito ang dapat nating dala-dala, yung gospel. Hello? Amen. Yung gospel ng ating Panginoon. Amen. Praise God.
Mismo ang Panginoong Hesus, sabi niya, I must preach the kingdom of God to the other cities also. Minodel po niya. No? Because for this purpose I have been sent. Sa NLT naman, but he replied, I must preach the good news of the kingdom of God in other towns too. Because that is why I was sent. Mismo ang Panginoong Hesus, dinemo po niya yan sa kanyang mga disciples. Natatandaan niyo po yun sa Matthew chapter 9, 38, 5 to 38. Meron tagpuro na ang Panginoong Hesus ay umiikot sa mga cities, sa mga synagogue, preaching the gospel, healing the sick, kasama niya po ang mga disciple. Tapos, nung nakita niya yung multitude, he was filled with compassion. Kaya sinabi niya sa kanyang mga disciple, pray ye therefore to the Lord of the harvest to send forth His laborers para i-harvest. Nagtanong po ako sa sarili ko, bakit nung time na yun, pwede namang gawin na ng Panginoon na i-harvest yan kasama yung mga disciple. Hindi po niya ginawa. The next chapter po na, doon niya tinrain. Kasi minamodel pa niya eh. Doon niya tinrain. At pagdating ng Matthew 28, itong mga ito ay well-trained. Alam na nila ang ginagawa nila, nakita nila sa akin, natutunan sila sa akin. Kaya pagdating sa Matthew 28, go, may commission na sila. Hello? Nakita natin yung proseso. Kaya yung pagkaupo natin dyan mga kapatid, hindi po yan aksidente. May proseso na ginagawa ang Panginoon. So what is the vision of Jesus Christ? Ano yung sagot? World conquest through preaching the gospel. World conquest. Diba? Into all the world. Eh, basta nandito na ako sa Saudi, praise God, yung nasasakupan natin, yung area natin, mga kapatid, best place po yan. O saan tayo dali ng Panginoon. Yung iba, akala nila kailangan pang pumunta sa Malalay. Walang problema po yan. Pero kung saan tayo dinala ng Panginoon, nandiyan dyan ang ating assignment. Nandiyan dyan ang ating responsibility. Hello, church. Amen. Nakuha po natin. Amen. What is the vision of Christ? Pangkalahatan, pangdaigdigan. World conquest through the gospel. At sino po ang gagawa niyan? Ikaw, ako, tayo lahat ng church. Bakit? Doon sa ating binasa sa Genesis 28 verse 3, that you may be fruitful and be multiplied. Ito po yung prayer ni Jacob, ni Isaac, para kay Jacob. Ganon din ang nais ng Panginoon para sa church. Ikalawa, ito po, ready po tayo ha? Hindi tayo lalabas ng Matthew 28 verse 19. What is Jesus' strategy to fulfill His vision? Ano sa paglagay niyo ang strategy dyan? Okay. Ang answer din niya sa uli. Uy, ba't wala? Okay. Tandaan po natin, Christ does not intended that evangelism and missionary witness result only in conversion decision. Mga kapatid, sa itinuturo, ang kahusayan mo bilang evangelist ay masusukat o makikita sa mga spiritual mong apo. Amen? Bakit? Kasi meron diyang pangangalaga. No? So, ang nais ng Panginoon, hindi lang sila ma-convert. Naranasan natin yan.
but in making disciples. Ito, Pastor, nabasa ko kanina sa pinost mo, no? Who separated themselves, no, sa may church testimony, from the word, observe the commandment of Christ, and follow Him with all their hearts, mind, and will. This is the most crucial part, mga kapatid, ng discipleship. We need to consolidate them. Kailangan po natin ng tiyaga. Kailangan natin ang compassion ni Christ. Kailangan natin ang empowerment ng Holy Spirit. Amen. Para yung love ng God, siya yung mag-drive sa atin na itong pinapalo ako, tinataguan ako, tinutulungan ako, no? Na pagtiyagaan talaga natin. Siya ang mag-drive ang Holy Spirit na ipag-pray natin ang mga converted soul na ito na dinala niya. Ang nagiging problema, tayo po mga workers, wala tayong tiyaga. Pag meron tayong mga nadala sa Panginoon, parang okay na. Dumami tayo. Pero hindi po ganun. Amen? Kailangan natin sila ay i-disciple. And take note, my dear brothers and sisters, napakahalaga po ng mga cell groups natin. Bakit? Nandiyan po ang tamang pagdi-disciple sa kanila. Pag sila ay nasa church, isang less than % lang ang kanilang nauunawaan. Amen? Dalhin natin sila sa mga cell group. Ang problema sa church, iilan lang ang mga cell leaders. Bakit? Kasi mismo ang mga cell leaders hindi dumaan sa proseso ng discipleship. Yan. Alam niyo po mga kapatid, nung nakuha ko po ang sekreto nito, ang aming local church, target namin mga cell group. Minsan nag-meeting ang kabuuan ng JLGM sa Christian Education. Kasi meron po kaming system na ginagamit. No? Pero ako, pinag-aaralan ko yung system. Sabi ko, more on structure. Kasi parang networking. Meron sa top, tapos may dalawa, tapos may another dalawa, pababa. Tapos yung huli, gagawing local church. So, nag-reportan. Report. Sabi ng isang pastor, ay, pastor, praise God. Sumipag ang aking mga leaders. Pinuntahan ko si pastor sa bahay nila. Pastor, ang ganda ng report mo. Nag-usisa ako. Ilan po ang cell group mo? Ay, pastor, 2. Sabi ko, pastor, tanungin mo ilan ang cell group nandiyan sa 14. Ilan, pastor? That time siya. Sabi ko sa kanila, bakit? We need disciples. I-train ang mga disciples, take note, at ganun din ang gagawin nila. Mga kapatid, multiplication yan. Amen. Multiplication yan kapag kahit ang Panginoong Hesus, iyan ang kanyang ginawa. Okay. Ang sabi nito, then Jesus said to those Jews who believe in, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Discipleship is ayusan ng puso. Ang mga leaders, marami rin tayong pagtuturo dyan. Maubos buhok natin. Pero kapag yan ay naging disciple, maniwala po kayo mga kapatid, hindi sasakit ang ulo natin. Tingnan po natin. Sabi nito, Jesus called out to them, come follow me and I will show you how to fish. Mga kapatid, pwede nating hati-hatiin ito, no? Para makita natin yung framework ng ating Panginoong Hesus. Ito po sa tagpong ito, tingnan po ninyo
second meet-up ito ni Jesus at ni Peter. Sa John chapter 1, no, nasa 40 pababa, makikita po natin, dinala si Peter ni Andrew. Kasi nung ibabaptize ni John the Baptist si Jesus Christ, nandun si Andrew. Namangha siya. No? Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya si Pedro, si Simon, at dinala niya kay Christ. Kaya doon sa verse 42, 43, o 44, no? Sabi ni Jesus sa kanya, "You Simon, simula ngayon, hindi na Simon pangalan mo, Cephas, which means small rock." No? Pagkatapos nun, uwian na. Alam niyo po ginawa ni Christ? Napakagandang example po ito. No? Mga leaders, mga church members, pinuntahan niya. Pumunta siya sa Sea of Galilee. Ipunta po yan sa mga naglalambat sila eh. Mangingisda. No? Mangingisda po itong sila Pedro. No? Pinuntahan niya. Tinignan ko po yung komentary, mga kapatid. No? Noong panahon na yon, more or less 900 boats daw ang naka-standby mo. More or less 900 boats. Pero sinadya ni Jesus Christ sila Peter. Meron siya nakitang kakaiba kay Peter. At tayo mga leaders, nakikita po natin, no, yung mga potential sa mga cell groups natin. Nakikita po natin yung mga kasama natin sa church may mga potential. Kaya sabi ko sa inyo, napakahalaga ng cell groups. Why? Nandiyan ang best place for evangelism. Cell group ang best place for evangelism, mga kapatid. Kapag nakapag-open ka ng cell group, may mga kaibigan yan. Di ba? May mga kakilala yan, i-invite mo yan. Only disciples can produce disciples. Only disciples ang merong mindset ng builder. At pag pinagalitan mo ang disciple, kinurek mo, pastor, ang isang mananampalata at yan ang disciple, hindi kanya susuwagin. Pamahalin ka pa niya. Subukan mong pagalitan, sawayin ang hindi disciple. Ikaw pa may kasalanan. Haalis pa yan sa church. May iiwan pa yung mga ibang balita. Totoo yan. Kaya sumasakit ang ulo ng pastor, nauubos ang buhok. Bakit? Wala tayo sa pangalawa eh. Nakabalis ko Ilang taon na rin pa akong mag-reserve talagang naubos ang aking mong buhok. Naranasan ko po yan. Pero nung kami nagdi-disciple na, no? Kamakailan lang yung aking associate, talagang nag-post na, ayoko na, iiwan ko na kayo, ganyan. Kinausap ko, pinagalitan ko. Pagkatapos, okay na. Kasi disciple. Hello? Kayo po ba pag pinagalitan o sinabihan, kinurek ng pastor nyo? Instead na magpasalamat kayo, aalis kayo, magtatampo kayo. Mga kapatid, you are not a disciple. Kasi discipleship is ayusan ng puso. At napakasarap po ng may mentor. And even me, may mentor po ako, nagpa-mentor po ako. Nakipag-connect po ako, nakipag-collaborate po ako sa mga leaders na nakapokus sa winning ng soul and intentional discipleship. Kailangan kong matuto. Kahit pa 21 years na head ng evangelism, 25 years ng pastor,
12 years ng overseer pastor, mga kapatid, kailangan ko pa rin magmamento. Amen. Kahit kayo, you need mentors. Pag walang mentor, mga kapatid, pag ganyan-ganyan tayo. Kaya ihanda natin ang ating mga puso, mga workers sa church. Only disciples mayroong mindset ng builder. May mamit ka na isasama mo, na share mo dalawa, it is a good start. Iniipon mo na, dalawa, tatlo, i-BS mo siya. Hello, pag dinala sila ng dinala rito, kahit 10 taon na yan, mga kapatid, ang growth niyan, napakabagal. Pero pag yan ay nasa cell group, magtatanong yan, ay, sis, Pastor, bakit sinabi ni Jesus ganito? Bakit yung mga ganito? Ay, nagkakaroon kayo ng relationship. Dito mga kapatid, nag-build up ng relationship si Jesus Christ. Kaya niya binalikan niya. Tignan nyo, no? Jesus called out to them, "Come follow me and I will show you how to peace." Sa ibang translation, follow me lang, wala yung come. Pero yung word na come, may pumukaw sa isipan niya. Ay, iba ito. Tinatawag ako. No? Okay, following Jesus, take note, no? Diyan ang change ng kanyang mindset. Amen. May nangyayari pag sinabing, let us follow Jesus. May change ng mindset. At alam niyo ba sa New Testament, no, sa Bible, kapag ikaw ay isang follower ng isang prominent na teacher, respected teacher, proud ka. Tignan niyo si Pablo. No? Follower siya ni Gamaliel. Pinagmamalaki niya. I am a follower of Gamaliel. Ako yung estudyante ni Gamaliel. At sa Acts chapter 5, mababasa niyo, respected teacher of the law. Isa siyang Pharisee na may position. Respected siya. Kaya nung hinuli si Peter at si John na nangangaral, ang sabi ng mga high priest, don't speak any longer about Jesus. Ano sabi ni Pablo? Ni Peter? Sino susundin namin? Ang Diyos o ang tao? Kayo na ang musga. Nagkakagulo sila. Tumayo itong Gamaliel with full of wisdom. Mga kababa, mga kasama, sabi niya. Naalala niyo ba si Theudias? Judas din, at saka si Theudias na may mga follower din at nagpakilala na sila ay tama. Ano nangyari? Dahil hindi yan sa Diyos, nag-perish sila. Nawala sila. At kung ang mga taong ito, ang nangangaral tungkol kay Jesus at kapag yan ay hindi sa Diyos, ganyan din ang mangyayari. Pero, kung ang pinangangaral niyan ay sa Diyos at yan ay para sa Diyos, kayo mismo ang mananagot sa Diyos. Full of wisdom. No? Eh, paano si Jesus na nagsabi, follow me? No? Higit pa siya sa mga Pariseyo na ito, higit pa sa mga teacher na ito. So kapag sumunod ang isang mananampalataya, meron siyang nagbabago sa mindset niya. Kaya huwag natin yan lulubayan. Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, last quarter po ng 1993, hindi po ako umati ng gawain, pabago-bago. Pinagtyagaan po ako ng pastor ko. Pinupuntahan ako sa bahay, ginugupitan ako. Makapal pa po ako nun, ha? Ginugupitan ako, nagpapasama ko nyari sa akin, mamimili siya. No? So, ganyan. Hindi ko alam. Pag kami magkasama, tinitip po niya ako ng bulungan. Mga kapatid, sa mindset, merong nababago sa akin. At kapag yan po ay nagbabago, no? Nagkakaroon po ng heart transformation. No? Sino pong ang nag-work dyan? Mga kapatid, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang kumikumbikta sa Kanya, ang gumagalaw sa Kanya. Kaya
Hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating pagpapagal sa mga yan. No? At sabi nito, I will make you fisher of men. Kapag yan ay nagdi-disciple, mga kapatid, magkukomit yan sa mission ni Christ. Yan, hand-determined action. Nakita po natin yung process. So, what is Jesus' strategy? Kanina, what is the vision? To conquest the world through evangelism. Dito po, what is the strategy or plan to fulfill his vision? He selected his team. Kaya yung mga workers, pastor, isang team yan. Kapag sa isang team, may nagpabigat dyan at may kumukontra dyan sa vision ng Lord sa paglago ng iglesia, mahihirapan tayo. Pero kung ikaw ay isang disciple, builder ka. Builder ka. Pag may nakitang bilya na yan, may mga Pilipino, may mga Pilipina, iba na umaandar sa isip mo. Church. Multiplication. Ano ginawa niya? He formed them. No? Inubog niya. Dinisciple niya. At saka po niya, pinalabas. Hello? Sa kanya po, pinahayop. Wala po tayong ibang dapat mafokusan, my dear brothers and sisters, kundi itong heartbeat ni Jesus dito. Totoo po na napakaraming activities at programa sa church. Ang GILGM, malaking gawain po yan. No? Hindi minsan madalas, every month, meron kaming malaking bulwagan na inaarkila. Ang bayad 10,000. Kukuha ng lahat ng mga local church. Share. Iba pa po yung pagkain. Amen. No? Ang saya, nagsasayawan, Mother's Day, Couples Day. Alam niyo po ba, kapag ikaw ay disciple, no? At puspos kang banal na Espiritu, laging may concern sa soul ang bawat gawain na nais mo. Anniversary, masaya tayo. Kaya lagi ko po sinasabi sa local church, anniversary, saan tayo? Pastor, sa Istaraha tayo, sa ganito tayo. Walang problema. Ang mahalaga, may mga new soul invited. Bakit? Ayoko na tayo lang ang masaya. Kailangan, there is a rejoicing in heaven. Sa isang kaluluwa, ang daming mga anghel ang nagkakagalakan sa kalangitan. Amen po. Ito po ang priority natin, mga minamahal na kapatid. Kaya po yung kanina, isang team natin, go and make disciple. Gaano yung kabuhay sa atin? Samantalang napakalinaw, para ma-fulfill natin ang multiplication, fruitfulness sa church, mga minamahal na kapatid, priority natin ang soul winning and discipleship. Amen. Bring them to cell groups. Bring them to cell groups, turuan natin sila. At maging sila, mga kapatid, gagawin po nila yung mga bagay na yan. Amen? Praise God. So naalala ko po, mga kapatid, ang tuwal, isa ang inyong likod sa ginamit yan. No? 2007 or 2008, nung ginagawa ang kaos, merong isang Pilipino na nagpadala sa balat na nakasabay na isang pastor na close ko. Dahil builder din ito, disciple ito, sabi niya, kabayan, dito ka na matulog sa amin, doon sa outreach 2. Ihahatid kita bukas. Pagkahatid niya sa kaos, sabi niya, nakita niya, maraming Pilipino. During the pastoral meeting, after noon, kinausap ako nung pastor. Sabi niya, Pastor Dong,
i-endorse ko sa evangelism yung KAUS. Ang daming Pilipino, tulungan mo ko. Okay, iba po yung daramdaman ko. Dahil mindset ng builder, church ito. Hindi ko po in-endorse sa ibang kasama ko. Ako mismo ang sasama sa iyo. Dalawa kami nagpunta. No? Pagdating namin doon, may dala kami sopas, no? Sumunod, lugaw, iba-iba po yan. Sotangon, apak, nadoble. Nung lumalaki na yung project, dumadami na sila, nilipat yung iba sa isang accommodation, kaya dalawa na kami, magkahiwalay, BDBS po namin. No? After 1 year, ang dami na pong mga project, iba-ibang company. Kailangan namin ng tulong. Namili kami. Kailangan ng kasama namin dito ay disciple. Mga associate pastor na walang inahawakan na BS, isinama po namin doon. Naka-anim na company kami. At binababa namin sila, nag-BBS kami simultaneous. After 1 year, nag-outing kami ron. Yung pa lamang dalawang may bumubugang, may ilaw, yung pa lang nakatayo doon. Yung iba talagang flat. Pinatambakan nila yung dagat. Sabi ko, Pastor, maglagay ka ng bandera dyan. At i-declare natin na magkakaroon ng church sa KAUS. After 8 months, nag-help po kami ng kauna-unang gawain sa KAUS. At ngayon, dalawa po ang outreach natin. Mga kapatid, kung ang sinama po namin dito ay hindi disciple, titirik po, magre-reklamo. Kasi naglalakad kami minsan sa disyerto ron. Hindi pa ganyan yan. Ang layo ng parking, ang layo ng lalakarin namin. Walang ilaw. Yun lamang pong liwanag ng buwan. Ano po ang pinararating sa atin dito? Gusto natin maging fruitful, mag-multiply? Mga kapatid, ito pong ginawa. Strategy na ginawa ng ating Panginoong Jesus. He selected His people. No? He formed them, He sent them. Kailangan natin i-train. Hello, hindi pa po huli ang lahat. No? Magpa-disciple po tayo. Magpaturo po tayo. Dahil napakahalaga po ng soul sa ating Panginoon. Amen. Tingnan natin yung sinabi ni Reinhard Bonnke. A church that does not save the lost, the church is lost itself. Ang sakit. Mga kapatid. Pero ginagawa nito. Hello? Si John Wesley sabi niya, untold millions are still untold. You have one business on earth. Church, ano yun? To save souls. Napakataas ng value ng soul sa Diyos. Amen? Tayo po, ano ang compassion natin? Para ba sa soul? O para sa iba? Ano ang dinidesign ng ating mga puso? Meron pong mga bagong dalo ngayon? Ha? Bagong dalo. Mga kapatid, Meron. hindi po aksidente na dinala tayo ng Panginoon dito. Napaka-special mo sa Panginoon. Amen. Napakahalaga natin sa Panginoon. Sa dami-dami ng tao sa mundong ito, isa tayo sa dinadala ng Lord sa mga ganitong gawain. Meron po ako sa inyong i-share about sa value
ng soul. Listen carefully. When God made the human soul, He made it in His own image, right? Okay. Therefore, human souls are endless, timeless, dateless, and measureless. Our souls are priceless treasures of infinite worth. Napakalaga. No? Each one of us created by God. Every soul has the potential to be transformed into the likeness of Jesus Christ. Mga minamahal na kapatid, the soul is the most valuable part of each of us, and so often, the first thing we sacrifice for the things of this world. Kaya nga po sabi mismo ng ating Panginoong Hesus sa Mark chapter 8, verse 36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For eternity yan. Either impierno o kapilig ang Panginoon sa kalangitan. Ngayon, hindi po ba tayo natutuwa? At tayo po ay napaparatingan ng mga ganitong message. Kaya minamahal na kapatid, we need Jesus upang ang soul na ito ay makapili ng Panginoon sa langit. Sabi po ni Adrian Rogers, no? Sinusundan ko rin po ito sa reel, no? If I had 1,000 souls, I would give every one of them to Jesus. Wow! Ang ganda! Kung meron lang akong 1,000 kaluluwa, each one of them I will give to Jesus. Mga minamahal na kapatid, ang soul ang pinag-aagawan ng Panginoon at ni Satanas. Walang iba. Tandaan po natin yan. Ang kaluluwa ng tao, nag-aagawan sila dyan. Dahil gusto rin ni Satanas na may makasama siya sa dagat-dagatang apoy. Ano ang ginawa ng Diyos, Ama? Dahil sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, ipinadala niya mismo si Christ. Mga minamahal na kapatid, yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para ipantubos sa ating mga kaluluwa. Hindi religion, hindi mabubuting gawa ang makakapagbigay sa atin ng lugar sa langit, kundi ang ating pananampalataya na si Jesus na matay sa krus para sa akin. Amen. Wala ka nang kailangan pagpahirap sa katawan, magpanata, mga kapatid. Pananampalataya mo na yung ginawa ni Kristo ni para sa akin. Imagine, libre. Walang bayad. Ang nais lamang ng Panginoon, isuko mo ang buhay mo at manampalataya kay Kristo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Mga minamahal na kapatid, kung sino po dito ang ating bisita, no? Praise God, napakapalad po natin. Napakapalad po natin. Ngayon, ino-offer po ng ating Panginoon ang libreng regalo ng buhay na walang hanggan. Libre. Walang bayad. Ang nais lamang po natin ay tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas.
ng ating buhay. Mga kapatid, wala pong mawawala. Hindi po ito religion o anumang mga denominasyon o anumang organisasyon. Ito po ay pagkakaroon po natin ng relationship sa Father sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesus. Kaya kung sino po tayo po'y tumayo. If you want Jesus, you may have Him. But there is no second chance after death. There is no second chance after death. Kaya habang buhay po tayo, no? Kailangan po natin tanggapin si Christ. Ngayon kapatid, narinig mo po ang mabuting balita ng kaligtasan na kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Ama na sukat ikaligtas ang lahat ng tao. Sinasabi ko po sa inyo, hindi po ito religion. Mga kapatid, Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Sino po mga kapatid, yung first time po umattend? Huwag po kayo mahiya. Huwag po kayo mahiya dahil napaka-special po natin. Dito po tayo mga kapatid. Sige po. Palakpakan natin ang Lord. Tandaan po natin, hindi po ito religion, no? Hindi po ito religion. At ang sabi ng Acts 4:12, no? Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silog ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Ama na sukat ikaligtas ng lahat po ng tao. Mga kapatid, kay Jesus Christ lamang. Bakit? Siya lamang po ang nagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng lahat ng tao. Wala pong iba. Wala pong iba. Si Jesus Christ lamang. Kaya ngayon, ino-offer po niya ang buhay na walang hanggan bilang isang free gift. At paano po natin makakamtan ito? Simple lamang. Accept that we are a sinner. Pag sinasabi sa Bible ang kasalanan, mga kapatid, hindi lamang ito yung pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, ano pa mga mabibigan. No? Yung gawin natin ng tama, o hindi natin ginagawa yung tama, sabi ng Biblia, kasalanan. Tumingin tayo sa isang babae, sa isang lalaki na may pagnanasa, kasalanan. Mga kapatid, makapag-create tayo ng idols na higit pa sa Diyos, kasalanan. No? At lahat po yan ang magiging hadlang kung bakit ang isang tao ay hindi makakatanggap-tanggap sa Diyos. Kahit anong gawin po natin mga kapatid na mabubuting gawa, hindi po siya karapat-dapat. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas ka. Amen. At ang kaligtasan ito ay dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Hindi ito dahil sa inyong mabubuting gawa upang walang ipagmalaki ang sinuman. Sa makatuwid, ang kaligtasan ay makakamtan natin sa ating pananampalataya kay Kristo. Ngayon po, mga minamahal mga kapatid, pangungunahan ko po kayo sa isang panalangin. Daiksi lamang ito, no? Itong prayer na ito. Ariin niyo po itong personal ninyong panalangin. Amen. Ha? Ariin niyo po itong personal ninyong panalangin.
at sabihin po natin ito na may kalakasan. Ha? Amen? So, sabihin ko kung kayo po ay susunod na, ha? Ako muna mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na amin po narinig, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Salamat din po sa transaksyon na naganap nung ang aming Panginoong Hesus ay namatay sa krus para po sa kasalanan ng sanlibutan. At ngayon po, Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Akin po silang pangungunahan sa isang panalangin ng pagtanggap sa iyo, Panginoon, at pagsuko sa iyo. Mga minamahal, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Bigkasin po natin ito ng may kalakasan. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, marami pong salamat marami pong salamat sapagkat ikaw ay namatay sa krus sapagkat ikaw ay namatay sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. para tubusin ako sa aking mga Inaamin ko po Inamin ko po na ako'y nagkasala ako'y sa nagkasala isip, sa salita at sa gawa. sa isip, salita at sa At gawa. ako'y nangangailangan At ako'y ng nangangailangan tagapagligtas. ng tagapagligtas. Naririyan ka, Panginoong Hesus. Naririyan ka, Kaya sa Panginoon. oras na ito, Kaya sa oras na binubuksan ko ang aking puso. binubuksan ko ang aking Pumasok ka, Panginoong Hesukristo, Pumasok ka, Panginoon. at tinatanggap kitang tunay At tinatanggap kitang bilang tunay. aking Panginoon Dito ang aking at tagapagligtas. tagapagligtas ng aking buhay. At tagapagligtas. Sa oras na ito, Sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari At sa sa oras din ito, Sa oras din ito, pinuputol ko na pinuputol ko na lahat ng sumpa ng kasalanan, lahat ng sumpa ng sakit at kasalanan, karamdaman, sakit at karamdaman, anumang kahirapan, anumang na kahirapan, inilagay ng demonyo sa akin, na nilagay ng sa demonyo sa aking pamilya, at sa aking sa pamilya. pangalan mo, Panginoong Hesus, Sa pangalan mo, Panginoong ang aking Hesus, tinatanggap, sa aking ang iyong tinatanggap, sinabi sa iyong salita, ang sinabi sa iyong salita, na ikaw'y naparito, na ikaw'y upang naparito, kami bigyan ng buhay, upang kami bigyan ng buhay buhay, ng sagana at kaaya-aya. buhay na sagana at Higit kaayaan. sa lahat, salamat po At higit sa lahat, sa salamat po. pagsulat mo ng aking pangalan Pagsulat mo ng aking sa pangalan aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Simula po sa oras na ito, Mula po sa oras na ito, ikaw na ikaw ang na aking Panginoon ang aking Panginoon at tagapagligtas. at Ito tagapagligtas. po ang aking dalangin. Ito ang aking dalangin. Amen. Amen. Praise God! Amen. Hallelujah. Praise God! Mga kapatid, bago tayo sa susunod na programa natin, meron akong gustong sabihin sa inyo, no? Sa nangyaring ito ngayon, may tatlong bagay ang naganap. Unang-una, nung tinanggap natin si Christ ng buong puso natin, we are redeemed. Tayo ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan na gawa. Tandaan niyo po yan. Ikalawa, we are restored. Amen. We are Yung redeemed. kalagayan ni Adan at ni Eva nung wala pa silang kasalanan, ni-restore ng ating Panginoon Yesus. Amen. And Thank we you, have Lord. now access to Father sa pamamagitan ni Christ. Amen. Ikatlo, we are new creation. Second Corinthians 5:17. Ang lahat na nakipag-isa kay Kristo Anyone is ay isa required. ng bagong New nilalang. creation. Wala na ang dati, ang lahat ay Amen. bago na. Amen. Ang bagong bagay ang nangyari ngayon. Yes, Lord. Amen Thank po. you, Lord. Para sa itong lahat, at nais po ninyong maunawaan pa yung bagong tinanggap nyo na buhay na walang hanggan, narito po ang church. Tutulungan namin po kayo na ma-enhance pa ang inyong kaalaman sa salita ng Diyos. And we are always inviting you sa mga ganitong gawain, especially sa mga cell groups. No? Mga kapatid, walang lugi sa pagsunod sa Panginoon. Walang lugi. Tayo po ang magbe-benefit at yung ating generation. Tulad ng kay Isaac and Jacob. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. God bless po. God bless. God bless. Please. Praise God. Lahat, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless.
Welcome sa family ng God. Praise God. God bless. God bless. Sige po. Ano mag-ano ako? Pastor? Closing? At tapos second part. Okay. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, maraming salamat sa tagumpay po ng gawain. Amen. Dear Holy Spirit, thank you so much. At maingat ko pong ikinukumit sa iyo ang bawat isa na naririto, Panginoon. Ang mga magagawa ng iglesia, ang mga bago, Panginoon. Lord, thank you so much. Sapagkat naniniwala po kami na ito ang araw na tinakda niyo, Panginoon, upang kami ay makalakad ng may katuwiran sa iyong harapan. Tulungan po ang bawat isa, Panginoon, na makalakad kami ayon sa iyong kalooban. Even ang iglesyang ito ng Tabernacle Christian Fellowship International Ministry na makalakad, Panginoon, ayon sa iyong vision at magamit mo to create more disciples, Lord. Upang sa ganong, Panginoon, with quality, maging mabunga kami at magparami ayon sa iyong inuutos sa amin. Dakilang Diyos, aking ina-apply ang covering protection ng blood ni Jesus sa bawat isa nila dito. Lahat po sila, Panginoon, 10 ng kanilang mga pamilya sa bansang Pilipinas, ang kanilang mga anak, Panginoon, I declare good health upon them in the name of Jesus. I declare, Panginoon, ang uhaw sa iyong salita at sa iyong presensya maghari sa aming mga puso. Sapagkat naniniwala at nananampalataya kami, tulad po, Panginoon, ng blessing mo, blessing ni Isaac and Jacob, that we may become an assembly of people that is the true worshiper, Panginoon, who will worship you in spirit and in truth. Father, thank you so much sa lahat po ng mga pastors, mga leaders ng iglesia nito sa pamumuno po ni Pastor Oscar at ang kanya pong One Plus partner, si Pastora Claudette, Lord, 10 ng kanyang mga elders at mga pastors. Lord, I thank you so much sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang kapangyarihan, ang anointing ng banal mong Espiritu, Panginoon, ang lagi po namin kasama, O Diyos. Higit po sa lahat, sa aming pong paghayo at sa aming paggawa ng mga disciples. Sapagkat pinangako mo, Lord, you will never leave us, you will never forsake us. We bless your name, O God. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah, tanggapin po natin ang masaganang pag-ibig ng Ama, ang habag at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pagpisan ng banal na Espiritu. Tinatapos natin ang gawain ito. Taglay natin ang kapayapaan, taglay natin ang tunay na kagalakan na nagmumula sa Kanya. And also, Lord, sa aming paglisan, Lord, iba yung kagalakan at kapayapaan ang aming tanggap. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Ang lahat ng mga tinubos ng Panginoong Yesus ay magsabi ng Amen! Amen! Praise God! Praise God! Amen! God bless po. God bless po, Lord.